posisyon po natin dito po sa sinabi po ng itong mga Chinese fictional writers na sinasabi nila mga scholars daw sila, inaangkin ang Batanes po because of Taiwan. What is the position po of our Navy? Yun, una sa lahat, Ricky and Pat, dapat maintindihan natin, bakit bigla naglabas ng ganitong pahayag? Alam naman ng buong mundo na atin naman talagang Batanes. Oo. The Chinese Communist Party operates by giving out false information. Yeah. Bago sila gumalaw, as a pretext to future action, magpapalabas muna ng fake news yan. Oo. Ika nga, non-party o non-state na mensahe. Pag walang pushback doon, it will become a track 1.5, semi-state, semi-party, semi-government, and semi-unofficial or public or non-government. Afterwards, it will become the official government or party stand. Nako. Ganun sila mag-operate. Kung Oo. makita natin sa Mischief Reef in the 1990s, di ba? Sabi nila, ito ay gagawin natin fisherman shelter. Open to anybody in the region. Gusto mag-ano yung mga fishermen, pwede pumunta rito. Oo. And then sinabing for marine scientific research. And then pinagbawalan ang Philippine Navy pumasok. Oh. And then na-reclaim ginawang military base. Ganun sila mag-operate. Yun ang ginagawa nila ngayon sa Batanes. Nako. Kasi may follow-up question there po, Admiral, bumisita yung Chinese ambassador mismo, no, sa Batanes State College at sa Basco na ED Organic Farm and Hydroponic Farm na sabi po ay donasyon ng embahada. Is this something unusual? Is this the first time that they did this? Kasi parang naman po, is it coincidence na ngayon po ay inaangkin itong mga Chinese scholars ang Batanes, tapos pupunta ngayon ang mga embassy officials in the of the ambassador himself to Batanes? Alam mo, Ricky and Pat, may tinatawag tayo na charm diplomacy Okay. na ginagawa ng Chinese Communist Party through their embassies worldwide. Ano yung charm diplomacy? Nagpapakita ng magandang picture Oo. about the Chinese Communist Party and the efforts of China as a whole. Okay. Pero on the other hand, meron silang mga under the table o mga covert o hindi kilalang galaw kasama nito. Pero lahat yan ay orchestrated by the Chinese Communist Party. Oo, So calculated. nothing happens in isolation. Pag pinag-usapan mo isang autocratic state, part ito ng, maaaring hindi alam ng embassy dito, maaaring hindi alam ng embahada. Oh. Pero sa mainland nila, sa Beijing, o kung saan pa man sa highest levels of the Chinese Communist Party, kasama ito sa pagmamanipulate nila na later on down the road, mag-synchronize din, mapang-abo din ang mga effort na ito. Nako. So dapat magbahala po ang Batanes po, no, dahil sila po ang recipient no ba, yung State University nila mismo talagang welcome pa sila, di ba? So how hard na merong ganitong sabi niyo nga orchestration, merong may hidden agenda kumbaga. Yes, Admiral, yeah. if we don't do any pushback today, years from now, they will go back to this at sabihin nila, naglabas kami niya ng ganitong taon, wala kayong sinabi. Oo. So dapat as early as now talagang dinideny na natin, no? Tsaka it's not just paranoia, no, sir. Talagang tawag dyan ay vigilance when it comes to national security. Kaya yung iba nagsasabi, It's not vigilance. actually paranoia. Yes, It's not sir. paranoia. We have learned in history. Yes, We were fooled once sa Mischief Reef. We won't be fooled again, ika nga. Because of the Very good. mischief reef. We've learned a painful lesson there. So Ayun. never again. At least natuto na tayo sa kasaysayan. Oo. Sir, ito na po, good news po sa atin nga that 10 years ago, we were granted po, di ba, this arbitral ruling. Pero, sa totoo lang po, sir, marami pong nagsasabi nga na parang wala naman daw saysay dahil patuloy pa rin nakakapasok. For example, yung mga barko ng China sa ating EEZ. At bukod dyan, ang dami pa rin insidente po. Bilang pong isang military strategist, sir, ano po yung inyong magiging sagot sa mga ganitong pananaw? Ano ba talaga yung may benepisyo ba talaga tayo nakuha na konkreto bilang mga Pilipino mula po dito sa arbitral ruling na ito? Ayun. Alam mo, Ricky and Pat, when we say na walang visa naman ito, ito actually is the most important foundation ng lahat ng kilos natin, lahat ng engagement through defense diplomacy, lahat ng mga activities natin sa maritime domain with other countries. Bakit ko sinabi ito ang foundation? Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin ay legal. Hindi illegal, kundi legal. May
panindigan tayo na batay sa international law. Importante na convince tayo of the legitimacy and the legality of our stand. Para ang mismo ang kasundaluhan natin, yung ating Navy, Air Force, Army, Coast Guard, lahat ng government maritime forces, convince tayo na tamang ginagawa natin. Without that legitimacy sa isip ng bawat sundalo natin, mahina ang panindigan natin. So that's the most important thing. Nasa tama tayo, nasa legal tayo. That's why we are doing what we are doing today. Because of that stand, of the reference of our stand. Oo. Admiral, it's nice to know no that 13 countries joined our plight no na talagang announcing that this is ours no itong West Philippine Sea. I'm just wondering if how do we enjoin more countries to join our call to push back nga no itong China's claim that the West Philippine is theirs no yung 9-dash line, minsan pa nga 10-dash line, may nabasa pa nga ako 12-dash line, talagang palawak ng palawak po yung sinasakop po nila. How can we enjoin more countries para at least diba there's strength in numbers was there an effort to gather these 13 countries to make this stand in time for the 10th anniversary? Yes, merong effort talaga dito, Ricky and Pat. Itong 13 or 14 countries, ito lamang ang nagbigay ng statement for July 12. But even before July 12, marami na nag-express ng support sa atin. Okay. Pag may mga coercive and aggressive actions, water canneling, ramming, etc., may mga naglalabas ng support. May mga nagpapadala dito ng mga barko, mga eroplano, mga kasundaluhan nila for exercises with us, either bilateral or multilateral. So in the course of time, sa entire year na nakaraan, marami ng indicators, maraming statements, maraming actions of support para sa atin. Bakit? Yung ating messaging through our communications plan mulat and the transparency initiative ang nagbibigay alam sa kanila on the stand of the Philippines, which is backed up by international law. So sir, ito po bang kanilang pag-express po ng support sa atin, will it automatically translate to concrete support? Kung halimbawa po, worst case scenario, na talagang hindi po talaga mag-back down ng China at talagang angkirin po nila ang Batanes, ano po ang ibig sabihin itong support na ito? Is it just on paper? At saka bukod po sa pagpapadala ng kanilang mga helicopter, etc., does it translate to combat support also? Pag talagang worst case scenario na po, at hindi magbago, ang ito nga po nating regional peace and stability? Yes, before we get to that scenario na combat support or may call to arms, everything will start with engagements. Diplomatically, socio-culturally, economically, etc. Kung makita natin may mga statements of support na, that's a very good indicator. That's a very strong step towards support. And then pag nagpapadala ng further more defense engagements for a SOFA, kagaya na nangyari in the recent past, di ba? Australia, Japan, automatic US, andun, Canada. And then exercises. So from peace to crisis, sana wag naman umabot ng conflict. Correct. Pero maaasahan natin na itong mga bansang sumusuporta sa atin, naandyan naman sila, lalong-lalo na ngayon. Let's say for crisis, HADR, pag may bagyo, sumusuporta sila. The same aircraft you use sa HADR, ito rin man gagamitin mo sa pandigma So, maganda ito mga ugnayan na ito para sa atin. Oo nga. Kasi ako, nung nabasa ko po ito, syempre, nag-worry po ako, no? Talagang kung sakali, baka ang Batanes po ay malagay sa peligro dahil po, sinabi po ni President Xi Jinping na by 2027, by hook or by crook, ay aangkinin ulit nila ang Taiwan. Nakikita naman po natin sa mapa, ang lapit po ng Taiwan sa Batanes. So, if ever po, baka maging collateral damage or we might be caught in the crossfires kung sakali man. Admiral, tama ho ba ang aking kinakatakutan? Ganito yan, Ricky and Pat, without going into operational details. Okay. Mismo yung ating Commander-in-Chief, ating Presidente nagsabi, any crisis or conflict across the Taiwan Strait, meaning between mainland China and Taiwan, would affect the Philippines. Bakit? We have the third highest number of OFWs doon. Roughly 200,000 Filipinos. Yes. Yung backflow pa lang ng ating kababayan, malaking trabaho na yon. And ang pinakamalapit doon ay yung Batanes at Babuyan. So even before years, nakita na ito ng AFP, may mga simulation exercises na tayo, may
ground level to prepare that part of the country to receive the backflow of our OFWs. Ayun. Okay. Oo. Mm-mm. Sir, I'm just curious. Meron na po ba kayong intel kung ano na po ang sentimiento po ng mga taga-Batanes? Kasi sabi nyo nga, nung tinanggap po nila yung donasyon po ng China, ay para namang wala pa po silang alam. Ngayon po, napumutok na po sa balita. Meron na po bang sariling sentimiento po, halimbawa ang local government po ng Batanes? And siguro po, follow-up question na rin dyan, ano? Sa mga pagkakataon po na magkakaroon ulit ng donasyon po ang China sa kanilang lugar or in any place in the country for that matter. Ano po yung magandang hakbang po ng LGU? Dapat po ba ay magkaroon po sila ng mas mataas na vigilance ukol sa pagtanggap sa mga donasyon, sir? Yes, dapat dito number one is awareness. Alam naman nila in the age of social media, alam ng mga taga-Batanes ang mga pinapalabas na false narrative ng Chinese Communist Party. May mga nagsalita naman sa kanila. Yung isang Navy officer na taga doon, si Commodore Ike Bisagon, sinabi niya, now, we are Ivatan, we are Filipino. And the international community knows that Batanes is part of the Philippines. It's a big joke na pinapalabas ng China, pero dapat may pushback tayo doon. Hindi pa naman ito aabot sa punto na may conflict or may crisis. Kasi sabi ko nga, pinapauna muna sa kwento ng Partido Komunista ng China. Aamin yan. Tapos di ko deny it kasi pwede sabihin ng mga academics lang naman yan eh. Hindi namin sanction yan. But again, in an autocratic regime, nothing happens in isolation. Lahat yan ay orchestrated. Oo. So Admiral, yung ganyan, no, kasi kanina rin, no, binalita namin na sinabi po ni DFA Secretary Lazaro na, she's not giving it too much thought because nga that pronouncement was made by supposedly scholars. Hindi naman, kumbaga, hindi official channels, hindi yung ambassador or I guess a spokesperson from their army or whatever. But nevertheless, you said we should still have a pushback. Because of this, are we filing any written complaint to the Chinese embassy because of this claim made by what do you call this, private citizens of China? Or we're just making all of these announcements na hindi. Pero wala tayong ginagawang konkretong laban para po officially i-dispute po natin itong claim ng mga scholars na ito. Yes, on the official government stand, not only ito sa Batanes, but sa ibang mga nangyayari sa ating maritime domain like Baho de Masinloc or sa Deccan Tama Shoal, is the appropriate government agency, DFA, na naglalabas ng mga complaints. Opo. May nilabas sila complaint recently yung sa Scarborough Shoal, Baho de Masinloc, yung floating parang equipment yun. Yeah. Na sinabi naman ng Ministry of Foreign Affairs o Maritime Research and then tinanggal nila. So because of the strong pushback, nag-tone down sila. Dinismantle nila, pinull out nila. But it's very important again na may pushback tayo. If not, matatanggap na lang ng karamihan yan. Sabi ko last week sa isang interview, itong statement na ito, they are trying to desensitize the international community. Pinapamanhid nila through a deniable effort ng mga academics. Kaya importante may pushback na tayo. Dito pa lang, may pushback na tayo. No matter how absurd or how it's like a joke. Yeah. Pero there should be a pushback on this. Oo nga. Tawag ko nga sa kanila, hindi scholars, Chinese fictional writers. Kasi nga parang fantasy po ang kanilang sinusulat. Kine-claim na sa kanila po ang Batanes. But go ahead, Ricky. Okay. Sir, respectfully po, sir, balikan ko lang po yung tanong ko kanina. Kasi nga po, dahil sabi nyo nga, kayo na rin po nagkwento, no? Dahil nag-uumpisa sa mga naratibo na unti-unti po nilang, kumbaga, itinatanim po sa isipan. Halimbawa, nag-uumpisa sa pag-donate po nila ng mga iba't ibang institusyon. As a guideline po ba in the upcoming siguro projects and programs na pwedeng i-donate po ng China, magkakaroon po ba ng closer closer coordination po with the LGUs pagdating po sa mga donasyon na mga ibibigay po ng China sa atin to protect po our sovereignty, sir? Dapat ba may warning? Oo. Do not accept if it's from the Chinese embassy? Or magkakaroon may ganun ba dapat? Tama. Meron po ba kayong guidelines po na ilalabas siguro? Yes, actually, Ricky and Pat, the AFP and DND has raised this years ago with the National Security Council. If I'm not mistaken, 10 or 12 years ago, sinasabi na natin, mag-ingat tayo sa pag-engage sa Chinese embassy because of their charm diplomacy. Bakit ko sinasabi yun? Yung approach nila is just like what the Communist Party of the Philippines is doing. Infiltrate government and destroy it from within.
Oh. This time, they are waging a global insurgency by infiltrating countries to destroy us from within. Let's not look far. Alice Go, na-elect natin as a mayor ng Bamban. Oo. Sa sa Catanduanes, yung governor, vice governor, na-ban sila from Holy Office, di ba? Oo. Because of being foreign nationals, Chinese nationals. Oo. So we have already informed the NSA years ago, and may effort naman ito to the DILG. But there should be a stronger push informing the local government units na mag-ingat sa pag-engage. Not only the embassy, but yung mga other efforts from mainland China. We have the Sister City Project. We have the influx of retirees from China. We have the influx of students from China. Dapat mag-ingat tayo rito. Kasi maraming mga NGO nga, di ba? Mga recipients, beneficiaries. Oo. So, sir, are you saying po na talagang off the table na po itong pinag-uusapan dati na joint oil exploration po with China? Hindi po ba siya magandang ideya na? Okay, don't get me wrong. There are many areas to engage China. Across the instrument dimension of national power, diplomatic, information, military, socio-cultural, techno-scientific, etc. But everything will have to be done with the defense department stand in the background, with the AFP stand in the background. Mag-ingat tayo sa pag-engage sa kanila because history will tell us they are not a trustworthy partner on the negotiating table. Nako, dapat talaga no strings attached. Kung kukuha tayo man ng mga donasyon, dapat no strings attached. Dapat may siguro 'yon. May kasulatan. May kasulatan, 'di ba? Na talaga NDA, non-disclosure, tapos no strings attached. Nako, ang hirap po pero maraming salamat po Rear Admiral for your time para sa inyong serbisyo. Talagang wala po kayong pagod na talagang sinasabi talaga kung ano yung karapat-dapat para sa atin at dapat talaga manindigan tayo na atin ito. Correct, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad? Yes, tama yun, Ricky and Pat. Actually, kagagaling ko lamang sa morning flag raising, Monday morning flag raising sa Navotas. Invite nila ako doon sapagkat naglabas ang Navotas ng resolution ang City Council that they support the July 12 ruling of the Arbitral Tribunal and they commemorate July 12 10th anniversary ng ruling. So we have been encouraging other LGUs to follow the action done by Cebu, Labrador, Pangasinan, Navotas, and Baguio City. We need more LGUs to speak out in support of the Arbitral Tribunal ruling. Ayan. O sige po, let us ask all the other LGUs to enjoin, di ba, to participate. Kasi atin nga talaga ito. So dapat, sino pa ang mananawagan kung hindi tayo rin para angkinin po talaga natin yung sariling atin. Assignment yan ni DILG Secretary para naman maiba naman yung kanyang assignment nowadays. To enjoin all the LGUs. Thank you very much, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad Pulet, sa inyong walang pagod po na serbisyo para sa bayan. Salamat po. Ayan You're po. always welcome, Ricky and Pat, and more power sa programa ninyong sa palagay nyo. Ayan. Thank you. God bless you.